Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Sa video na to, pag-uusapan natin paano ko ba nakuha yung CLB10 sa CELPIP exam. Okay, bibigyan ko kayo ng tips and tricks or tips and advices kung paano ko nakuha tong CLB10. Tara, pag-usapan natin. Unang tip or advice na mabibigay ko sa inyo is kailangan maging familiar kayo kung paano yung structure ng exam. Ano nga ba yung first na iti-take mo, second, third, or fourth. Para pag nag-take ka na dun sa testing area or testing room, hindi ka na magugulat, hindi mo nagugulat yung sarili mo na ganito pala yung nauna. Susunod, anong susunod? Diba? Iba pa rin yung na-anticipate mo kung ano yung nauuna. Kumbaga, isipin mo, nagda-drive ka, gumamit ka ng Waze. Ituturo na ng Waze kung saan ka dadaan. Ano yung susunod na kanto, saan ka liliko. Imbes na kapaka ka, o hindi ka familiar dun sa lugar na yon, liko ka ng liko, hindi mo alam, malilito ka. So dapat, familiarity sa exam na listening ang mauuna, reading, writing, and speaking. Yan yung sequencing sa CELPIP exam. Pangalawang advice na mabibigay ko sa inyo is kailangan may proper preparation kayo sa exam. Ma-assess mo naman kung anong level mo sa English eh. Kung nahihirapan ka sa English, kailangan mo ng mas mahabang preparation time, or kung magaling ka na talaga, 2 days, kayang-kaya mo na yung practice exam, or alam mo naman mataas yung level ng English mo, mag-take ka na. Basta pag na-feel mo na confident ka na mag-take sa exam at kaya mo nang i-hit yung requirement na CLB 5 or 7, or kung kaya mong i-10 pataas, mag-take ka na. Ulitin ko kailangan nyo ng proper preparation. Huwag kayong mag-take nung CELPIP exam pag hindi kayo prepared, or dahil gusto nyo nang i-take. Kailangan preparation is the key. Pangatlong advice na mabibigay ko sa inyo guys is bumili kayo ng mga reviewer about CELPIP. Kung wala kayong budget, magtingin-tingin kayo ng mga reviewer online. Marami naman dyan. Or ChatGPT. ChatGPT kasi halos andun na ang lahat. Bibigay siya ng mga tips, mga tricks, or mga reviewer, pwede niyang i-convert sa PDF. Pero yun nga, kailangan mag-review kayo. Kailangan may reviewer kayo, either paid or free online. Madami dyan, kailangan nyo lang maghanap. Fourth, hindi ko alam kung personal preference to o nakaka-affect sa mga examinee, yung time ng exam. Katulad ko, mamimili ka kasi either umaga lang or hapon. Katulad ko kasi, hindi ko kaya gumising ng maaga guys. Kasi kung 9 o'clock ang exam mo, dapat 45 minutes nandun ka na. At pag magda-drive ka o magko-commute ka, at least mag-aalat ka ng 1 hour. So, dapat alas 7, nakaalis ka na, di ba? Gigising ka pa, magbe-breakfast ka pa, mag-aayos ka pa, ipe-prepare mo lahat ng documents. Hindi ako morning person, kaya ang kinuha kong exam is 12 onwards. Meron naman yung mga tao, morning person, kaya nilang gumising ng 9 o'clock. Tapos pag tanghali, sila naman yung inaantok. Ako, hindi ko kayang gumising ng maaga, kaya yung exam ko is nasa hapon guys. So, ewan ko kung nakaka-affect sa inyo. Sa akin kasi nakaka-affect eh. Inaantok ako pag umaga. Hindi ako morning person. Kaya mas pinili ko yung time ng exam ko is panghapon. Fifth or last advice ko sa inyo. Pag nag-take na kayo ng exam o nandun na kayo sa exam center, mag-relax lang kayo sa exam. Kasi pag kinabahan kayo, mahirap nang makarecover guys. Mahirap makarecover. Kailangan mag-relax kayo,
fully prepared kayo, nakatulog kayo ng maayos, nakarelax yung utak nyo, nakarelax yung katawan nyo para masagutan nyo ng maayos yung exam. Okay? Tapos, dagdagan na din natin, between exams kasi, pag kunwaring sobrang bilis mo sumagot, may natira ka na 2 minutes, 3 minutes, huwag mong inenext. Okay? Yung exam na yun, hindi siya pabilisan. Wala kang pakialam dun sa ibang examine. Intindihin mo yung sarili mo. Ang advice ko, pag may extra time, magpahinga ka. Pahinga. Pagrasin mo yung utak mo, physically, mentally, magpahinga ka. Gamitin mo yung extra time na yun para makapag-prepare ka sa susunod na exam or task. Huwag mong inenext. So yun lang naman yung mga advice ko na pwede na tingin ko kaya nyo nang i-take yung exam. Gawin nyo lang tong 5 advice na to. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo or kung may mga iba-iba kayong mga ginagawa para lang mag-perform ng maayos, go ahead. Pero para sa akin, para nakuha ko tong CLB10 na to, ito yung mga ginawa kong preparation para mentally and physically ready ako sa exam ko. At merong mga times, ito nangyari to sa exam. Merong mga times, lalo na dun sa reading exam, sobrang hirap niya para sa akin. Nung nag-reading exam ako guys, yun ang number 1 na pinakamahirap, yung reading. Merong times na binasa ko yung isang paragraph, wala akong naintindihan. As in, wala. So, 3 beses ko siya inulit. Ganun ako kinabahan. So, nag-pause ako ng mga 10-20 seconds na nasayang. Nag-refresh ako ng utak ko, tinay ko lahat. Medyo gumanon pa nga ako para lang ma-restart yung utak ko. So yun, okay naman. Gumana naman.